Sinabi ni Lance, lahat, bagamat tapos na ang Jiangho Conference, ako, si Finmo, ay mayroon pa ring ilang mga personal na bagay na gusto kong samantalahin ang pagkakataong harapin. Siyempre, ito ay ilan sa aking mga personal na hinanakit, kung sino man ayoko sa nakikita nila, kaya nilang umalis mag-isa. Sinabi nito, ngunit hindi umalis, lahat ay kinasusuklaman ang Jiangho Conference na patuloy na maging maingay sa loob ng ilang araw, at nag-aatubili na maghiwa-hiwalay. Sa sandaling ito, nakikita na mayroon pa ring pananibik na makita, syempre, labis na naghahanap. Pasulong at masaya. Tumingin si Lance sa isang clan master sa hindi kalayuan, at ang clan master na ito ay ang Golden Winson ng New Mountain School. Ngumiti si Lance, Senior Golden Walter, sa unang araw ng Jiangho Conference, sinampal mo ako ng 2 beses, hindi ko makakalimutan ang bagay na ito ng ganoon lang, ngayon habang naririto ka pa, sa palagay ko ay dapat nating ayusin ang usapin. Maaring wala ng isa pang pagkakataon sa hinaharap, tutal matanda ka na. Galit na galit ang mukha ni Fulton, akala niya ay biglang may ibang gagawin si Lance, ngunit hindi niya inaasahan na magkakarelasyon pala ito sa kanya, hindi inaasahan ni Fulton na magkakarelasyon ito sa kanya. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Fulton at ang mga damit sa katawan ni Fulton ay tumambol ng walang hangin, at galit niyang sinabi, "Wind Lightning, gaano ka katapang?" Oh, Fulton, wala itong kinalaman sa katapangan. Kinaway-kaway ni Lance ang kanyang kamay at sinabi. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga manunood ay tila hindi nakikita sa pamamagitan ng Lance at nag-uusap. Ano ang gusto ng taong ito? Huwag mong sabihin sa akin na gusto niyang ayusin ang score sa Goldfinger. Ito ay masyadong nakakatalo sa sarili, bagaman ang Wind Lightning ay ang una sa Ancestor Perfection, ngunit, ang mga tao ay Ancestor Perfection, ang Wind Lightning ba ay naghahanap ng kamatayan? Hindi nakikita ng lahat si Lance at hindi naiintindihan kung ano ang sinusubukang gawin ni Lance. Sa mata ng lahat, ito ay parang langgam na sumisigaw kasama ang isang tuta, na sinasabing ang tuta ay natapakan ang paa ng langgam at gustong tumira. Ang score ng tuta, ito ay katawa-tawa. Ha. Galit na tawa ang pinakawalan ni Fulton, nakita ng lahat ang galit sa kanyang mukha, ang iba sa Sect Master Perfection ay tumingin kay Fulton na may simpatiya, na sinabihan ng isang Sect Master Perfection na gusto niyang mag-settle ng score. Nakakahiya talaga. Kidlat ng hangin, hinahanap mo ang kamatayan. Kinagat ni Fulton ang kanyang mga ngipin. Oh, Fulton, huwag masyadong seryosohin ang mga bagay-bagay, gusto ko lang ay settle ang score sa iyo para sa 2 sampal na iyan, tapos na ang Jiangho Conference, kailangan nang matapos ang score na dapat ayusin. Ridiculous, with you settling accounts with me. Ants also stream with the Scorpion. Naiinis na sneer ni Golden Windy. Ha. Sa lupa, marami rin ang mga manunood na natawa. Sa sandaling ito, ang asawa ng guro ni Lance ay abala sa paglipad papunta sa tabi ni Lance. Wind, sira ka, bumaba ka dali. Hinailan ng asawa ng guro si Lance para lumipad. Tita, bumaba ka muna, babalik ako sa endless date kasama kapag katapos kong harapin ito, trust me, malapit na itong matapos. Wind, nabaliw ka na ba talaga? Their clansman great perfection, how do you? Nag-aalala ang asawa ng guro. May sasabihin pa sana si Lance sa asawa ng guro, nang galit na sinabi ni Golden Walter, Sina, umalis ka kaagad sa gilid ng Wind Lightning 100 metro ang layo mula sa akin ngayon, kung hindi, papatayin kita ngayon. Ang asawa ng guro ay abala sa pagsusumamo, Senior Golden Walter, ako, si Wind, ay naging makulat, mangyaring tiisin mo ako. Imposible, hindi ko papatayin ang Wind Lightning ngayon, kukunin ko ang apelyido niya. Sabi ni Golden Walter. Agad na sinabi ni Lance, Fulton, iyan ang sinabi mo, kung hindi mo ako mapapatay, tatawagan kang Finfinzi mula ngayon. Naghahanap ng kamatayan. Malamig ang mukha ni Fulton, at lumipad siya patungo kay Lance. Pinapatay. Itinulak ni Lance ang master teacher sa lupa gamit ang palad, pagkatapos, agad na binuksan ni Lance ang lifeblood hide.
Si Lance ay hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti dahil kung tutuusin, si Fulton ay isang mahusay na master, at kahit na si Lance ay may buong tiwala na matalo siya, gayunpaman, ang lifeblood hidden ni Lance ay 25 segundo lamang. Mapalad din na nakakuha si Lance ng ilang bagong karunungan sa lifeblood invisibility sa nakalipas na ilang araw ng Jiangho Conference. Halimbawa, noong nakaraan, pagkatapos buksan ni Lance ang lifeblood invisibility, hindi niya ito mapigilan. At inubos ang 25 segundo sa isang pagkakataon. Ngayon, gayunpaman, maaaring wakasan ni Lance ang lifeblood kain sa tamang panahon, halimbawa, pagkatapos itong buksan ni Lance sa loob ng 10 segundo at matalo na ang kalaban, agad na maisara ni Lance. Lifeblood kain, upang si Lance ay hindi maubusan ng oras ng sabay-sabay, mayroon pa siyang 15 segundo na natitira. Tanging, sa kasong iyon, may malaking kawalan, iyon ay, aabutin si Lance ng halos isang buong araw. Upang mabawi ang kanyang pick, at kung maubusan niya ito ng sabay-sabay, kakailanganin lang ni Lance ng isang oras o higit pa para mabawi ang kanyang pick. Kaya, magkakaroon ng mga pakinabang at pagkalugi. Sa ngayon, sa pagharap sa galit na pagpatay kay Golden Walter, nakapagdesisyon na si Lance, gagamitin ni Lance ang pinakamaikling oras upang talunin ang Golden Walter at pagkatapos ay isave ang natitirang oras upang labanan ang Old Witch Wilma mamaya. Malapit na ang Golden Walter. Pinagpapawisan ang lahat para kay Lance. Ang asawa ng guro, na lumilipad pababa sa lupa, ay nanood ng Golden Walter na pinatay si Lance at sumigaw, maangin. Sumigaw si Lance at binuksan ang lifeblood hide. Para bang ang mga galaw ni Golden Windy ay naging hindi gaanong nakakatakot sa mga mata ni Lance, sa halip ay ipinaramdam kay Lance na ang mga galaw ng pagpatay ni Golden Windy ay napakababang antas. Patayin. Pinatay ni Fulton si Lance, na sinubukang hilutin ang leeg ni Lance sa isang iglap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sinalubong ito ni Lance, at sa napakalakas at mabilis na lakas, sa halip ay hinawakan niya ang braso ni Golden Walter. Kaching! Sa isang iglap ay yumuko si Lance sa braso ni Golden Windy. Ang braso ni Fulton ay pinilipit ni Lance. Crack! Sa susunod na sandali, sinampal ni Lance ang dalawang matinding sampal sa mukha ni Fulton, at umikot si Fulton at lumipad sa kabilang direksyon ng sampal. Si Lance, sa kabilang banda, ay agad na tinapos ang kanyang lifeblood hide. Phew! Huminga ng malalim si Lance, napakaikling panahon lamang ng eksenang nangyari, wala pang 5 segundo ang ginugol ni Lance sa kabuuan mula sa pagbubukas ng lifeblood hide hanggang sa pagpilipit sa braso ni Golden Windy at sa paghampas sa kanya ng 2 beses. Pagkatapos ay agad na tinapos ni Lance ang lifeblood invisibility, upang kahit na ang enerhiya ni Lance ay nabawasan ng husto, mayroon pa rin siyang 20 segundo upang buksan muli ang lifeblood invisibility, upang harapin niya ang hindi inaasahang sitwasyon pagkatapos ng hindi nawala ng lakas. Si Fulton ay sinampal ng 2 beses ni Lance at lumipad ng ilang dosenang metro palayo. Sa sandaling ito, ang buong arena ay natigilan. Ipinikit ng lahat ang kanilang mga mata, hindi makapaniwalang nakatingin kay Lance, kasama na kung sino sa mga powerhouse ng Ancestor Great Perfection. Siyempre, si Cena, na nakalapag na sa lupa, ay natigilan din, Wind, nang naging napakalakas ba niya. Golden Wind, nakakapagtaka, pinawi niya ang braso niya at hinampas ito ng 2 beses. Oh my God, hindi ito totoo. Ito ay hindi totoo. Parehong natulala doon sina Old Man Boneless at Rufang, para bang ito ay isang bagay na wala man lang, na parang labag sa batas ng kalikasan, ngunit ang katotohanan ay nasa harapan nila. 12:52. Gayunpaman, napansin din ng lahat na bumuhos ang malamig na pawis sa noo ni Lance matapos niyang sampilan ang Golden Windy na lumilipad ng 2 beses, at ang buong mental state niya ay bumagsak, kaya malamang na hindi maliit ang pagsisikap ni Lance. Pagkatapos lumipad ng ilang dosenang metro, sa wakas ay huminto si Golden Windy at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, ang isa sa kanyang mga braso ay nakababa ng mahina. Sinabi ni Lance, Fulton, ang account ng 2 sampal na sinampal mo sa akin noon ay naayos na, okay, simula ngayon hindi na natin sasaktan ang tubig ng balon ng isa't isa. Ikaw.
May gustong sabihin si Fulton, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngayon ay nakatin siya kay Lance. Pakiramdam na si Lance ay isang hindi maarok na tao na hindi niya pinangarap. Masaktan siya sa lahat. Natahimik ang buong Hero Valley habang ang lahat ay nakatingin kay Lance. Pumalaklak si Lance at sinabing, tapos na ako sa una kong personal na bagay, ngunit mayroon akong dalawang personal na bagay, kaya't harapin na natin ang pangalawa. Ang lahat ay nalilito, ngunit inaabangan ito. Biglang tumama ang tingin ni Lance sa 100 metro ang layo, sa isang matandang babae, si Old Witch Wilma ng Divine Dragon Sect. Sabi ni Lance, Old Witch Wilma, hindi mo matukoy ang tama at mali, at gusto mo pa ring linisin ang mga gate at I abolish ako at ang asawa ng teacher ko, hehe, matagal na akong nagtitiis sa iyo. Oras. Nagsalubong ang mga kilay ni Wilma, pagkatapos ay ngumisi siya, kidlat ng hangin, nakakagulat ka talaga, mabuti nga, sinadya kong hanapin ka para ayusin ang marka sa pagtataksil sa aking amo bago ko ipagpatuloy ang pagsasara ng pinto. Sinabi ni Lance, ang matandang witch na si Wilma, napakagaling, hinahanap kita ngayon, una, para ayusin ang account ng iyong kawalan ng katarungan laban sa akin, at pangalawa, para palitan ang iyong rankang na 19 sa Grand Perfection ranking ng Sect Master sa Jiangho Conference na ito. Kung tutusin, ako, Wind Lightning, ay isa lamang Sect Master Perfection, at in terms of realm, hindi ako makakapagrehistro para sa tournament ngayon, kaya papalitan ko na lang ang rankang mo. Ha, Wind Lightning? Hindi maliit ang gana? Tingnan natin kung mahuhulog ako, may kakayahan ka na bang gawin ito? Sabi ni Old Witch Wilma na may galit na galit sa mukha. Si Lance ay may mapanghamak na panunuya sa kanyang mga labi, tinanong siya kung siya ay may kakayahan, sa lalong madaling panahon malalaman niya kung siya o hindi, dahil si Lance ay malapit nang ipaalam sa kanya kung sino ang misteryosong taong nanakit sa kanyang palad noong huling pagkakataon sa banal Dragon Sect noon. Old Witch, cut the crap, come on. Binunot ni Lance ang kanyang espada at inihanda ang kanyang sarili, ang paghugot ng kanyang espada ng maaga ay makakatipid din ng oras na kailangan para buksan ang Lifeblood Hidden. Sa huling beses na natalo ni Lance ang matandang mangkukulam, umabot ito ng humigit kumulang 10 segundo, sa pagkakataong ito, si Lance ay handa ng gumugol ng 8 segundo o mas kaunti. Dahil sa huling pagkakataong nilabanan siya ni Lance, nagsimulang makipag-sparring si Lance kay Wilma para sa lakas, na kung saan ay isang pagkakamali at naantala ng ilang segundo. At dahil nakipag-away siya sa kanya at alam ang kanyang husay sa martial arts, partikular na tinitigan ni Lance si Wilma sa sparring ngayon, kaya naniwala muli si Lance na lubos niyang paiikliin ang oras na aabutin niya. Upang talunin ang kanyang huling pagkakataon kahit sa loob ng 5 segundo. Ang matandang mangkukulam na si Wilma ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit at pinagalitan, munting bastard, hindi kita patatawarin. Pagkasabi niyan, inipon ni Wilmaton ang kanyang buong lakas ng katawan at sumugod kay Lance parang rocket na bilis. Biglang binuksan ni Lance ang Lifeblood Hiding, dati itong tumagal ng 5 segundo, ngayon ay may 15th segundo na lang si Lance, kailangan niyang magagawan sa bawat segundo. Hindi na inintay ni Lance si Wilma na sumugod sa kanya pagkatapos niyang i-on ang Lifeblood Hidden, ngunit nakilala siya sa mas mabilis na bilis para makapagligtas din siya ng isang fraction ng 1 segundo. Dang! Agad na nag-intertwined ang dalawang espada, binura ang mga kislap ng galit ng isa't isa. Ang espada ni Lance ay pumitik patungo sa mata ng matandang mangkukulam. Ang pabago-bago, tila walang katapusang sword intent, biglang patungo sa matandang mangkukulam na mga mata ay gumalaw ng pagod, na parang hindi makasabay sa ritmo na iyon, masyadong matalinong kasanayan sa espada. Sa oras na ito, biglang naalala ng matandang bruhang si Wilma ang isang eksena sa kanyang isipan. Sa ilang araw bago ang komperensya ng Jiangho, isang misteryosong lalaking nakaitim ang sumalakay sa kanya sa Divine Dragon Sect at nasugatan ang kanyang palad. Ang pamamaraan ng espada ng misteryosong lalaking iyon, tila pareho. Sa sumunod na sandali, natigilan si Old Granny Wilma dahil nahulaan niya kaagad na ang misteryosong tao na umatake sa kanya ay Wind Lightning. Oh my God, paano ito naging posible? Natalo na siya ng Wind Lightning.
Ganito ang iniisip ng matandang Lola Wilma, ang kanyang puso ay agad na bumagsak dahil siya ay natalo na minsan at ang kanyang puso na parang napalaki na bola noon ay tumimpi. Sa sandaling ito, nilaslas ni Lance ang palad ni matandang Lola Wilma gamit ang kanyang espada. Ah! Napasigaw sa sakit ang matandang witch na si Wilma habang ang kalahati ng kanyang palad ay hiniwa ni Lance, ang dugo ay tumalsik sa hangin sa maraming paraan kaysa sa isa. Agad na umatras si Lance, huminto sa tamang oras upang isara ang lifeblood hide. Phew! Muling huminga ng malalim si Lance, lalo pang nakaramdam ng pagod ang kanyang katawan at lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Gumugol pa siya ng 6 na segundo upang laslasan ang kalahating palad ni Wilma. Sa ngayon, si Lance ay gumugol ng 11 segundo at maaari pa ring gumamit ng humigit kumulang 14 na segundo ng kanyang lifeblood hide. Si Leroy, isa pang ninuno ng Divine Dragon School, ay agad na lumipad at sinalo ang laslas na kalahati ng kanyang palad sa himpapawid, ipinadala ito sa harap ni Old Witch Wilma upang isara ang kanyang palad. Ate, kumusta ka na? Si Leroy ay abala sa pagtatanong. Kinagat ni Wilma ang kanyang mga ngipin at sinabing, Senior brother, patayin ka agad ang wind lightning. Tumingin ang mga mata ni Leroy kay Lance. Ayaw nang lumaban pa ni Lance dahil 14 na segundo na lang ang natitira kay Lance, tiyak na hindi niya matatalo si Leroy. Ang lakas ni Leroy ay mas malakas kaysa sa Old Witch Wilma, noong tournament ngayon, si Lance pero kitang-kita niya. Na si Lance, hindi banggitin na 14 na segundo na lang ang natitira, natatakot ako na sa natitirang 10 minuto, o kahit kalahating oras, malamang na hindi niya matalo si Leroy. Kung tutusin, si Lance ay isa lamang master perfectionist. Ang pagkakaiba sa kaharian ay napaka-imposible para sa kanya na maging napaka-unorthodox na nagawa niyang talunin si Wilma. Sinabi ni Leroy, mahina ang hangin, ano man ang mangyari, si Wilma ay iyong dating ninuno, bakit mo pinutol ang kalahati ng kanyang palad? Sinabi ni Lance, Senior Leroy, maaari bang gusto mong maghayganti sa akin para kay Wilma? Maaaring hindi ka magtagumpay, at bukod pa, kung paano ako tinatrato ni Wilma noon, sinubukan niya akong sayangin kahit napatayin ako, doon. Tell me na hindi ko alam, hinahayaan mo bang saktan niya ako at hindi ako pinapayagang putulin ang kalahati ng kanyang palad? Sa dinami-dami ng malalakas na tao dito, hayaan ang lahat na husgahan ang pangangatwiran, at sa totoo lang, ito ay dahil dati siyang ninuno na nilaslas ko lang ng kalahati ang kanyang palad, kung hindi ay pinutol ko na lang ang kanyang ulo. Kung tama at mali rin si Senior Leroy, huwag mo akong sisihin sa pagiging isang habang buhay na kaaway ng Divine Dragon Sekta. Hindi na nagsalita pa si Leroy, galit talaga siya, pero parang nagpakita ng awa si Lance pagkatapos ng lahat, alam niyang lilinisin ni Wilma ang portal noon. Okay, Wind Lightning, hindi ko na ipagpatuloy ang bagay na ito sa iyo, huwag mong sasaktan ang sinuman mula sa Divine Dragon Sect sa hinaharap, huwag kalimutan ang iyong mga ugat bilang isang tao, ang iyong mga ugat ay palaging ang Divine Dragon Sect. Ito ay isang katotohanan na hindi na mababago. Si Leroy Zin ay natakot na si Lance at ang Divine Dragon Sect ay maging mahusay na magkaaway, kaya kailangan niya itong pigilan ng ganito. 12:53. Ngayon ang paghihiganting ito ay nalutas na, huwag kang mag-alala, wala na akong sama ng loob sa Divine Dragon Sect. Sabi ni Lance, at ayaw talaga ni Lance na labanan si Leroy. Tumango si Leroy, ngunit ayaw ni Old Witch Wilma, brother, bakit hindi mo patayin ang hamak na ito? Siguradong nagseselos siya sa iyo, at ginagarantiya ko na hindi na siya makakapagbigay ng ganoon kalakas na lakas, siguradong magagawa mo. Patayin mo siya kung lalaban ka ngayon. Umungol si Leroy, tama na, senior sister, iniligtas lang ng wind lightning ang iyong buhay, maaari sana niyang putulin ang iyong leeg, paano ka magiging walang alam sa katwiran? Medyo galit si Leroy. Ngumuso sa galit ang matandang bruha. Huminga ng malalim si Lance at tinapos ito, sinabi sa karamihan, paumanhin sa pag-istorbo sa inyong lahat, sige, tapos na ang dalawa kong personal na bagay, pwede na kayong maghiwa-hiwalay, magkita-kita tayo sa susunod na Jangho Conference, syempre. Kung interesado ka, maaari kang pumunta sa aking Endless Gate para sa tsa sa ibang araw.
Wait! Sa pagkakataong ito, biglang narinig ang isang maputlang dragon, alam ng lahat kung sino ang sumigaw, ito ay ang walang buto na matandang lalaki. Agad na tumingin si Lance at nabigla, ano ang ibig sabihin ng matanda na walang buto sa pagsigaw ng paghihintay sa oras na ito? Si Lance ay talagang puno ng pag-aalinlangan laban sa kanya, kahit si Leroy Lance ay walang kumpiyansa na lumaban muli, hindi banggitin na si Elder Boneless ay nasa antas na ito, si Lance ay hindi rin gustong isipin ito, tiyak na hindi isang laban, ngayon sa panahon ng torneo, ang lakas ni Boneless, nakita ito ni Lance ng sarili niyang mga mata, itinuring ni Lance ang kanyang sarili na nabuksan ng Lifeblood Hidden, ngunit hindi rin ito isang ikasampo na kasing lakas niya. Bonefree Sr., ano ang gusto mong gawin? Maingat na tanong ni Lance, kung talagang gusto ni Boneless na patayin si Lance o ano, sigurado si Lance na kaya niyang umatras ang buong katawan, si Lance kahit na ang Lifeblood Hidden time. Nauubusan na, ngunit kasama sina Blackie at Little Fire, maaari siyang umatras ng mabilis hanggat maaari. Napangiti ang walang buto na matandang lalaki, kidlat ng hangin, totoo na ang mga bayani ng mundo ay mga kabataang lalaki, talagang binuksan mo ang aking mga mata. Sobrang papuri si Senior, bigla ba akong tinawag ni Senior para ihinto para sabihin ito sa akin? Hahaha, syempre hindi. Kung gayon ano ang payo ni Elder? Hindi dapat seryosohin ang payo, gusto ko lang makipag-sparring session kay Young Master Wind. Malalim na kumunat ang mga kilay ni Lance habang nakangiti, iniisip ni Senior na nahihiya akong talunin ang iyong disipulo at gusto kong maghiganti. Hindi. Iyon ay dahil hindi sila kasing sanay ng iba, ang martial arts skills ni Young Master Wind ay nagpaparamdam din sa akin na hindi ko rin maisip, sa ilang paghinga lang, natalo ko ang Golden Wind at Old Lady Wima, sigurado akong si Young Master Wind. Hindi ko ibigay ang kanyang buong lakas, kung ibibigay ni Young Master Wind ang kanyang buong lakas, natatakot ako na hindi ako magiging kalaban. Nag-overthink si Senior Boneless, sorry, ayoko talagang awayin si Senior. Hahaha, Young Master Finn, bihirang pagkakataon, halika, kahit hindi mo gawin, gagawin ko. Ano ang gagawin ng Senior Boneless? Young Master Finn, bakit napakakuripot mo, dahil nagawa mong talunin si Wilma sa ilang paghinga, ibig sabihin, tiyak na mas malakas ka, hindi mo ba gustong ipakita sa akin kung paano? Si Lance ay walang kapantay na nanlungo, sa katunayan si Lance ay hindi na mas malakas, iyon na ang pinakamalakas na lakas, ang ilang mga paghinga upang talunin ay isang hitsura lamang. Phew! Young Master Wind, kaya ko na. Pagkasabi niyon, gumalaw ang katawan ng bony old man, ipinapakita ang kanyang kahusayan, ang Blood and Bone Divine Technique. Ang bony old man ay napuno ng dugo, at habang siya ay pumatay patungo kay Lance, parang isang ulap ng dugo ang bumalot sa kanya, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Bagamat pagod na si Lance, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang salubungin siya. Buhay dugo nakatago, bukas. Ang buong katawan ni Lance ay nagmamadaling umakyat, ang kanyang endless sword technique ay nag-exercise ng sukdulan. Swoosh! Ang sword chi ay kasing laki ng nahulog mula sa langit, at ito ay airtight laban sa Blood-Bone Divine skill ng Bonefree Old Man. Ang tagumpay o pagkatalo ay insandali lamang. Katsa! Ang espada ni Lance ay dinurog ng dugo at Bone Divine Merit ng walang bone na matandang tao sa isang iglap, gayunpaman, ang espada ni Lance ay nagpapahina din sa halos lahat ng lakas ng walang tulang matandang lalaki. Sa kasamaang palad, hindi nito napigilan ang pag-atake ng bony old man. Wow! Pakiramdam ni Lance ay nabangga siya ng isang malaking truck, at ang kanyang buong katawan ay lumipad pababa sa lupa. Kasabay nito, oras na para sa pagtatago ng dugo ng buhay ni Lance, ang buong katawan ni Lance ay tila nanghihina, pakiramdam na parang hindi na niya maiangat ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ng kanyang pagtatago ng buhay na dugo, halos wala na siyang magawa, kasama pa siya. Ay nataman muli ng palad ng walang buto na matandang lalaki, sadyang hindi kinaya ng katawan ni Lance, at halos hindi na siya mawala ng malay. Paf! Matamis ang lalamunan ni Lance at bumulwak ang isang bibig ng dugo na nagpaginhawa sa kanya ng kaunti.
Napakunot ang noo ng walang buto na matandang lalaki nang makita niyang hindi mas malakas si Lance, ngunit kung iisipin, nasa ancestor perfection level lang siya kung tutuusin, kung talagang hindi man lang niya ito matalo, medyo kalokohan iyon, hindi ito lumabag sa mga batas ng kalikasan. Wind. Soberano. Lance. Kuya Lance. Nagtakbuhan ng mga tao mula sa Endless Gate at labis na nag-alala nang makita nila ang espada ni Lance na nabasag ng palad ng walang buto na matandang lalaki at bumagsak din sa lupa. Sabi ni Lance, ayos lang ako, tulungan mo ako. Tinulungan ni Little Sister at Bella si Lance na tumayo, ngunit si Lance ay walang lakas sa kanyang mga binti upang tumayo at umasa kina Fiona at Bella upang tulungan siyang tumayo. Hahaha, young Master Wind. Tila hindi mo na itinago ang iyong lakas, kung gaano ako nasaktan ngayon. Sabi ni Old Man Boneless, pagkatapos ng lahat, ang Wind Lightning ay isa ring figure ng hangin, at kahit na si Old Man. Natalo ni Boneless si Lance sa loob ng ilang segundo, naiinggit pa rin siya kay Lance, kaya medyo naging magalang siya kay Lance. Walang nasaktan. Sabi ni Lance. Sinabi ni Boneless, young Master Wind, ikaw na ang pinakadakilang henyo na nakita ko kung magagawa mong makipaglaban sa akin sa pagiging perpekto ng isang clan master, at umaasa ako na ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay hihigit sa amin, malampasan ang clan master at maabot ang peak realm. Kami, gayon pa man, walang pagkakataon, napakabata mo pa, may pagkakataon ka pa. Talagang gagawin ko. Tumango si Lance at sinabing, tatawid si Lance sa malayong karagatan sa hinaharap para hanapin ang misteryo ng kanyang pinagmulan, pati na rin ang impormasyon tungkol kay Talia at sa pumatay sa kanyang Panginoon, si Lance. Siyempre malampasan ang Clan Master at makamit ang peak state. Sige, young Master Wind, magkita tayong muli, sana ay magkaroon pa ako ng pagkakataon na makilala ka bago dumating ang aking malaking araw, Palom. Palom. Ang walang buto na matandang lalaki ay desperadong umalis. Ngumiti din si Rufus, ng Mountain Slab Sect, kay Lance at sinabing, young Master Wind, halika at maupo sa aming Mountain Slab Sect kapag may oras ka. Good, pwede din pumunta si Senior at maupo sa Endless Gate natin. Kung libre ka, tiyak, Palom. Palom. Si Rufus ay desperadong umalis din. Si Leroy ng Divine Dragon School ay nagpaalam din kay Lance at lumipad palayo kasama si Wilma, at ang iba pang mga Ancestor Great Perfectionist ay nagpaalam din kay Lance at lumipad, bagaman si Lance ay hindi isang Ancestor Great Perfectionist, mayroon siyang nakuha na ang respeto ng lahat ng dakilang Perfectionist, at itinumba pa ang katayuan ni Lance kay Boneless at Rufus. Naghanda rin si Lance at ang iba pa na umatras. Ang isang komperensya ng Jangho na tumagal ng 5 araw ay natapos sa isang putok. 12:54. Si Lance at ang iba ay nagdala ng Little Fire at Little Black at lumipad pabalik sa Endless Gate, habang ang ilan sa iba ay patuloy na lumipad sa eroplano, na ginawa mismo ni Lance, na tumagal ng 3 araw upang bumalik sa Endless Gate. Pagkatapos ng boom, ito ay tiyak na magsisimulang mamatay, at ang panahong ito ay napakatahimik para sa buong Jangho. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang nakalipas mula nang bumalik si Lance at ang iba pa sa Endless Gate, 3 buwan mula nang matapos ang Jangho Conference. Ginugol ni Lance ang kanyang oras sa martial arts araw-araw, nagsusumikap na makapasok sa Ancestor Great Perfection sa lalong madaling panahon. Isang araw, dumating si Malong Yuyaw upang hanapin si Lance. Uncle Easy, ano ito? Tanong ni Lance. Wind Lightning. Mula nang sumikat ka sa Jangho Conference, parami ng parami ang pumupunta sa Endless Gate, at sa una, lahat kami ay nasa lugar, at hanggat maganda pa ang iyong talento, tinanggap namin. Ikaw bilang alagad ng Endless Gate. Gayunpaman, dahan-dahan, nagsimulang lumabas ang problema. Sabi ni Malong. Sinabi ni Lance, alam ko ang problemang gusto mong pag-usapan, ang pagkain, pera, at iba pa. Na nakuha natin sa si Cloud Bend noong una, wala na itong laman, di ba? Tumango si Malong, oo, napakaraming gastusin, pagsuporta sa halos 1 taon, halos walang laman ngayon, at libo-libong mga bagong disipulo ang kinuha sa 3 buwan na ito. Hanggang kailan natin ito masusustentuhan? Higit sa lahat, 2 buwan, o kahit 1 buwan,
Windlight Cloud, pagkatapos ng isang buwan o dalawa, ang ating Endless Gate ay mawawala ng pagkain, at para suportahan ang populasyon na halos 20,000 katao, ang pang-araw-araw na gastos ay napakalaki. Kailangan nating isipin ng isang bagay ngayon sa lalong madaling panahon, o kung hindi man kapag naubusan tayo ng pagkain, ang Endless Gate ay magiging isang biro. Napabuntong hininga si Lance, ang problemang ito na pinag-uusapan ni Malong Yihaw. Sa katunayan, matagal na itong inasahan ni Lance, ngunit walang mahanap na solusyon si Lance dito. Dumating na ang araw na ito. Sayang, Uncle Free, mayroon ka bang mungkahi? Tanong ni Lance. Sinabi ni Malong, ngayon mayroon na tayong dalawang landas. Ang una ay ang patuloy na pananatili sa islang ito. Ang mga mapagkukunang kailangan natin ay makukuha lamang sa pamamagitan ng pagnanakaw, na nangangahulugan ng pagiging isang puwersa ng kalikasan ng pirata. Ang pangalawa ay ang paglipat lamang pabalik sa lupa na pangmatagalan din. Yung una, hindi talaga pwede. Parang kailangan na nating bumalik sa lupa, pero wala nang lugar sa lupa, tsaka, kailangan nating itatag ang Endless Gate, hindi lang maliit na lugar. Ngumiti si Malong, Wind Lightning, hindi mababa ang iyong kasalukuyang lakas, bagamat hindi mo pa naaabot ang Great Perfection ng Grandmaster, ang iyong rango sa Jiangho Conference ay ika-19 na sa listahan ng Great Perfection, at ang mga tao sa Jiangho nirerango ka sa tabi ni Old Man Boneless at Old Man Rufus. Obviously, napakataas ng status mo sa Jiangho. Hindi mo ako hinihiling na lusubin ang ibang mga sekta, di ba? Bagamat sa aking lakas, ang ilan sa mga mahihinang sekta ay hindi na ako kayang pigilan, ngunit ang pagpuksa sa ibang mga sekta at ang pagkuha sa kanilang lugar, ang gayong hindi makatarungang pagkilos ay tiyak na matatawa. Sa at dinuraan. Hindi na kailangang lusubin ang ibang sekta. Uncle Easy, sabihin mo lang kung ano ang iminumungkahi mo, alang-alang sa Endless Gate, gagawin ko ang lahat. Hehe, Wind Lightning? Itong Jiangho Conference, may napansin akong phenomenon. Ano? Mayroong halos 200 Zhangxi Grand Perfectionist na hindi pa lumitaw mula noong huling Jiangho Conference. Ito ay hindi normal, ang mga huling lumitaw at hindi na muling lumitaw sa oras na ito ay tiyak na patay. Gayunpaman, mayroong isa sa mga puwersa, ngunit wala kahit isang bagong dakilang kasakdalan ang lumitaw. Sa makatwirang pagsasalita, bawat sekta, kahit na ang luma ay namatay, mayroong kahit isang bagong dakilang kasakdalan na ipinanganak, ngunit nalaman ko na mayroong ay isang puwersa kung saan ang luma ay hindi na lumitaw muli, at ang bago ay hindi rin lumitaw, na nangangahulugan na ang puwersang ito, malamang, ay wala ng Zhang Master Great Perfection na umiiral. Anong kapangyarihan? Nguyong, isang disenteng puwersa na tinatawag na 100 Flowers Valley. 100 Blossom Valley. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, sa katunayan ay hindi ito pinapansin ng karaniwang tao. Easy Uncle, 100 Blossom Valley ay palaging hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga tagalabas, bagaman ang 100 Blossom Valley ay kabilang sa Righteous Alliance, ang 100 Blossom Valley ay bihirang lumahok sa iba't ibang mga pagpupulong at pagtatalo ng Righteous Alliance. Sa nakaraan, tuwing ang Martial Alliance nagdaos si Master ng Martial Arts Conference, walang sinuman mula sa 100 Blossom Valley ang dumalo, at ang Righteous Alliance ay halos hindi na naabala sa 100 Blossom Valley na ito. Minana mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod, ito ay isang sistemang namamana ng pamilya. Dahil dito, unti-unting bumababa ang 100 Blossom Valley, hindi sumasali ang 100 Blossom Valley sa iba't ibang martial arts conference, hindi dahil sila ay low profile, ngunit dahil hindi sila malakas sa kanilang sarili, mas kakaunti ang lumahok, mas mababa ang mga bakas. Malalantad ang kanilang kahinaan. Sa ngayon, wala na silang bagong clan masters na ipinanganak. Naniniwala ako na mapapansin din ng ilan sa iba pang mga sekta sa bagay na ito, ngunit ang 100 Blossom Valley ay medyo misteryoso, kaya hindi tayo maaaring ganap na sigurado. Sinabi ni Lance, ano ang mangyayari kung makumpirma na wala ng Ancestor Great Perfection na nakaupo sa 100 Blossom Valley? Ngumuso si Malong, kalokohan, ang 100 Flowers Valley ay tiyak na sasalakayin ng mga nakapaligid na sekta. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na inookupahan ng 100 Flowers Valley ay isa ring mayamang lupain. Kung tayo, ang Endless Gate, ay maaaring pumalit dito, kung gayon tayo hindi na kailangang mag-alala tungkol sa hinaharap.
Tumango si Lance, para sa kapakanan ng pag-unlad ng sekta, may mga pagkakataon na hindi ito gaanong mahalaga. Wind Lightning, sa tingin ko kailangan nating pumunta sa 100 Flowers Valley ngayon para malaman kung ano ang nangyayari. Sabihin natin, pumunta tayo sa 100 Flowers Valley para bisitahin ang Senior Phantom Blue ng 100 Flowers Valley. At tingnan kung ano ang nangyayari. Mabuti. Tinawag ni Lance ang Little Fire at Little Black, umalis sa Endless Gate at dumiretso sa 100 Blossom Valley. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na bulwagan ng 100 Flowers Valley. Isang bata at magandang babae ang nakaupo sa pangunahing bulwagan at sa ibaba niya ay 7 o 8 Zhangxi Perfection level na matatandang lalaki. Young Valley Master, mabuti lang na mag-isip ng mabilis na hakbang. Sa ngayon, maraming katulong ng Liangshan School ang nasa labas ng lambak, at sa kanilang hitsura, hindi sila aalis hanggat hindi nila nakikita si Old Valley Master Yulan ngayon. Sabi ng isang matandang lalaki. Ang isa pang matandang lalaki ay umungol, itong grupo ng mga anak ng mga asong babae mula sa Liangshan Sect, kung saan sila pupunta upang bisitahin ang matandang master ng lambak, malinaw na gusto nilang samantalahin ang pagkakataon na matuklasan ang mga balita. Sinabi ng bata at magandang babaeng iyon, kung malalaman ng labas ng mundo na ang matandang puno ng lambak ng ating 100 Blossoms Valley ay namatay na, tiyak na magkakaroon siya ng kapahamakan sa kanyang mga kamay. Naku, noong nabubuhay pa si Lolo, itinuro niya iyon. Bago ang susunod na Jianghu Conference, isang tao mula sa ating 100 Blossom Valley ang dapat na tumuntong sa Zhangxi Grand Perfection, kung hindi, ang ating 100 Blossom Valley ay tiyak na matatarget kung wala tayong Zhangxi Grand Perfection para pumunta sa Jianghu Conference, sa kasamaang palad. Isang grupo ng matatandang lalaki sa palasyo ang pawang yumuko sa kahihiyan. Young Valley Master, paano ang mga tao sa labas ngayon? Kailangang may paraan para harapin ito. 12:55. Sinabi ng dalaga, lumabas ka at sabihin sa kanila na malapit na ang takdang panahon ng aking lolo at hindi niya ito matatanggap. Pero paano kung sumugod sila? Kung maglakas loob silang pumasok sa 100 Flowers Valley, mamamatay sila, at sa palagay ko ay hindi sila manggahas na maging 100% sigurado kung buhay ang aking lolo, kaya wala silang lakas ng loob na pumasok. Gamit ang kadahilanang ito. Sa palagay ko ay dapat itong tumagal ng 3 hanggang 5 taon. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 taon, maaari din nating mahinuha na ang aking lolo ay umabot na sa katapusan ng kanyang buhay. Sa loob ng 3 hanggang 5 taon, kami, ang 100 Blossom Valley, ay dapat magkaroon ng isang tao tumungo sa dakilang kasakdalan ng ninuno, mga tiyuhin at tiyuhin, kayong lahat ang pinakamahalagang kahalili ng aking lolo bago siya matay, mangyaring most outstanding descendant of his age to be my son-in-law. Alam mo lahat ang tungkol sa bagay na ito, tama. Tumango ang mga matatandang iyon. Makalipas ang isang araw, dumating sina Lance at Malong sa 100 Flowers Valley. Hindi na pinilit ni Lance at Malong na pumasok, ngunit sa halip, naghatid sila ng liham ng pagsamba sa labas ng lambak, na gustong bumisita kay Senior Yulan, sa parehong dahilan nang dumating ang assistant ng Liangshan School. Kahapon, ngunit syempre, hindi alam ni Lance at Mofrihaw na dumating na ang ibang mga sekta. Valley Master, grabe, may ibang gustong pumunta para magbigay galang kay Old Valley Master. Kinuha ng dalaga ang imbitasyon at tiningnan ito, hindi naman sinabi ng imbitasyon kung sino iyon. Bumantong hininga ang dalaga, at hindi ko alam kung saang sekta ito sa paligid, ni hindi ako naglakas loob na isulat ang pangalan, ambisyon ng lobo, malinaw sa isang sulyap. Valley Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Aabisuhan mo ba ang mga senior sa antas ng pagiging perpekto? Hindi na kailangang abalahin ang kanilang paglilinang, at ngayon ay umaasa pa rin sila sa kanila na tumuntong sa Ancestor Great Perfection sa lalong madaling panahon, kaya direktang tumugon at sabihin sa kanila na si Senior Yulan ay hindi nakakakita ng mga bisita, at kung sino man ang maglalakas loob na pumasok. Patayin sila ng walang patawad. Mabuti. Naghintay sina Lance at Muyong sa labas ng 100 Flowers Valley ng kalahating oras bago ang gatekeeper na iyon ay dahan-daang lumipad palabas at sinabing, ikinalulungkot ko kayong dalawa, ang ating Old Valley Master ay naka-lockdown at hindi makakakita ng mga bisita, ngunit ang Old Valley
May babala si Master, kung may manggahas na sumuway, patayin ng walang patawad, bumalik ka. Hahaha. Tumawa si Malong. Sabi ni Malong, kilala mo ba kung sino itong mandirigma sa tabi ko? Hindi alam ni Senior, nakabantay lang si Senior sa pinto at may pananagutan lang sa pagpapadala ng mensahe, kung gusto ng dalawang senior na pumasok, sila ang magdurusa sa kahihinatnan. Sinabi ni Mulungyo kay Lance, hindi ako makapaniwala na wala siyang nakitang mga bisita, sa palagay ko ay halatang patay na siya. Nagtanong si Lance, ilang taon na ang Senior Yula ng 100 Flowers Valley. Eksaktong ilang taon, sa palagay ko ay hindi alam ng maraming tao, ngunit sa isang paunang pagtatansya, ito ay dapat na higit sa 135 taong gulang, at hindi siya nagpakita sa Jiangho Conference sa pagkakataong ito, kaya hulaan na ito ay hindi patay. Ibig sabihin posible rin na hindi pa siya patay. Oo, kung hindi siya patay, hindi siya tatagal ng higit sa ilang taon. Pero kahit na hindi siya patay, sa lakas mo, hindi ka magtagumpay. 30 taon na ang nakararaan nang lumahok si Old Lord Phantom Blue Valley sa Jiangho Conference, anong klaseng lakas siya? Napakahina, noong lumahok siya sa Jiangho Conference 30 taon na ang nakararaan, kakatungtong pa lang niya sa Great Perfection ng Master, medyo mahina kaysa Old Witch Wilma. I see. Well, cough break. Sabi ni Lance. Pagkatapos sabihin niyon, diretsong lumipad si Lance sa 100 Flowers Valley. 100 Blossom Valley ay nasa Isang napakagandang kapaligiran sa isang lambak, ang lambak na ito ay may mga bundok, tubig, mga bangin at mga bato, ang pinaka-espesyal na bagay ay napuno ito ng lahat ng uri ng mga bulaklak, mayroong mga bulaklak sa lahat ng dako, ito ay simpleng paraiso sa lupa. Tumingin si Lance sa Valley of 100 Flowers at ngumiti, not bad, I like this place, I'm very satisfied na ang Endless Gate ay itinayo dito. Ngumiti din si Malong, hindi naman masama, pagkatapos lumipat dito ang Endless Gate, maaari kang direktang lumipat, at ang jurisdiction ng 100 Blossom Valley ay wala pang 20 o 30 lungsod, ang mga buwis na binabayaran ng napakaraming bayan ay sapat na upang matustusan ang Endless Gates. Pang-araw-araw na gastusin. Hehe. Ngumiti si Lance. Bumagsak si Lance sa lupa at agad na sinabi sa isang alilang babae, nasaan ang iyong kasalukuyang Panginoon sa lambak? Sino ka? Bahala na kung sino kami, dalhin mo agad kami sa iyong Valley Master. Sa sandaling ito, isang galit na boses ang nagmula sa hindi kalayuan, nandito ako, ano ang hinahanap mo, bakit ka pumapasok sa 100 Flowers Valley? Nilinggan ni Lance at muyihaw ang kanilang mga ulo upang tumingin, nakita lamang ang isang napakabata at magandang mukhang babae, na ang larangan ng martial arts ay umabot na sa huling yugto ng Grandmaster. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, tila pamilyar ang bata at magandang babaeng ito. Kasabay nito, ang batang dilag na iyon ay nabigla nang makita niya si Lance. Ito ay Wind Lightning. Si Finchindian ay sumikat sa Jiangho Conference at may magandang tanawin, kaya bilang ang batang Valley Master ng 100 Blossoms Valley, natural na kilala niya ito. Noong Jiangho Assembly, ang 100 Blossoms Valley's Young Valley Master, ay nagpunta rin doon, ngunit ang mga tao ng 100 Blossoms Valley ay hindi lumahok sa anumang paligsahan, dahil wala na silang Zhangxi Grandmaster na nakaupo sa bayan, at kailangang panatilihing mababa ang profile hanggang sa puntong walang sino man ang may ideya. Ngumiti si Lance at sinabing, ikaw ang Young Valley Master ng 100 Flowers Valley. Eksakto. Sinabi ni Malong, hindi ko akalain na ang batang Valley Master ng 100 Flowers Valley ay magiging napakagandang babae, hahaha. Tumingin si Lance sa Young Valley Master at nagtanong, maaaring ang iyong kamahalan ay ang Yula na minsang tinawag na numero 1 kagandahan ng Jiangho mahigit 30 taon na ang nakararaan, kasama ang aking nakatatandang kapatid na si Fiona. Mula nang mawala ito. Natigilan ng Young Valley Master ng 100 Flowers Valley at natawa, alam pa nga ito ni Brother Finn, pero nang magpakita siya sa Lianzhou City noon, pinagchichismisan lang siya ng ilang boring na tao, paano siya maglalakas loob. Naikumpara sa senior mong kapatid na si Fiona.
Hahaha, si Yule talaga ang naglakas loob na makapantay sa senior kong kapatid bilang numero unong kagandahan ng mga ilog at lawa noon, hindi ko akalain na ang misteryosong babaeng iyon ay taga Hundred Flowers Valley, Hundred Flowers Valley. Napakaloki talaga nito. Ngumiti si Lance. Sinabi ni Malong, kidlat ng hangin, ano ang nangyayari dito? Huwag mong sabihin sa akin na kilala mo siya, hindi mangyayari iyon, anuman ang dating nararamdaman, dapat mauna ang mga gawain ng angkan. Natakot si Malong na si Lance mahihiyang lusubin ang Hundred Blossoms Valley dahil kilala niya ang batang master ng lambak. Sinabi ni Lance, ang Yang Valley Master na ito, mahigit 30 taon na ang nakalilipas, ay sumikat ng magdamag sa Lianzhou City, nang ang aking nakatatandang kapatid na babae, si Fiona, ay ang sikat na numero unong kagandahan ng Jianghu, at biglang nabalitaan na mayroong isang babae sa Lianzhou City, pinangalan ng Yula, na kasing ganda ng isang celestial, at parehong may mahusay na talento, hindi mas mababa sa aking nakatatandang kapatid na babae, at noong panahong iyon, minsan ay sinabi na maaari siyang itali sa aking nakatatandang kapatid bilang numero uno. Kagandahan ng Jianghu. Ito ay hindi lamang isang oras, ngunit isang oras din bago mo makuha ang pinakamahusay mula dito. Sinabi ko ngayon kung gaano ito pamilyar noon sa lungsod ng Liangzhou, isang meeting on the martial arts, saw her once. In terms of friendship it's nothing, but it's just a one-sided encounter. If it was not for my senior sister, I wouldn't remember this matter, and I'm sure ay nakalimutan na sana. 12:56. So ayan. Tumango si Malong. Tungkol naman sa Hundred Blossoms Date Yang Valley Master, nang makitang walang sinabi si Lance na mahalagang bagay, nakaramdam siya ng bahagyang pagkadismaya sa loob, sinabi lang ni Lance na ang pagpupulong sa pulong ay isa lamang sa mga nangyari sa kanila. At hindi ang punto, bahagya ng binaliwala ng hangin ang pagtutok, kumukuha ng hindi gaanong halaga, tila ang mahinang hangin ay ganoon pa rin ngayon, tanging sa kanyang kapatid na babae. Ang Hundred Blossoms Date Yang Valley Master ay nagsabi, Brother Wind Lightning, narinig ko na ang lahat tungkol sa nangyari sa Jianghu Conference, talagang hinangaan mo ako. Haha, I wouldn't dare, karangalan din ni Finn na makita ang sikat na babaeng Yula na iyon mula sa Rangzhou City noon ngayon. Medyo malungkot ang mukha ni Yula, at ngumiti siya, sa ngayon, isa na lang siyang matandang babae na nasa edad 50. Si Lance ay hindi nakaimik kung siya ay isang matandang babae, kung gayon ang mundo ay puno ng matatandang babae, itong si Yula, bagaman higit sa 50, ngunit napakahusay na pinananatili, at ang edad ng Fiona ay magkatulad din, ang hitsura ay magkatulad din, walang tanda ng pagtanda. Sinabi ng batang Valley Master, sa araw na iyon sa Lianzhou City, mayroon pa akong kalahating tasa ng alak kasama si Senior Brother Finn, hindi ko alam kung naaalala pa ni Senior Brother Finn. Oh, paano makakalimutan ng Wind Lightning, nakakahiya talaga para sa babae. Medyo umiwas si Lance sa bagay na ito. Nang marinig ni Malong ang pag-uusap ni Lance at ng Yang Valley Master, lalong sumama ang pakiramdam niya, isa lang ba talaga itong isang panig na pagtatagpo? Paano mo nakuha ang pagmamahal sa kalahating tasa ng alak? Bamantong hininga si Lance, kahit na may kaunting nangyari kay Yula, ngunit ilang araw lang, ngunit naalala ni Lance Hart ang anumang maliliit na detalye sa oras na iyon, at ngayon ay iniisip ang mga pangyayari noong mga araw na iyon sa lungsod ng Liangzhou, na puno ng mga alaala. Ng kabataan, pati na rin ang pagkakasala para kay Yula. Noong panahong iyon, Lance ay napakabata at walang muwang, 17 taong gulang lamang. Oras, Lance kay Yula. Kung ito ay hindi isang maliit na hawakan, ito ay isang kasinungalingan, Lance sa kanya, mayroon ding isang maliit na hawakan, kung hindi ito ay hindi hihigit sa 30 taon, naaalala pa rin ang mga malinaw na detalye. Matapos medyo hindi makapagsalita ang lahat sa loob ng ilang dosenang segundo, nagtanong ang batang Valley Master, Brother Finn, hindi ko alam kung ano ang pinuntahan mo sa aking Hundred Flowers Date para turuan ako ngayon. Hinaplos ni Lance ang kanyang ulo at ngumiti hihihi, sa totoo lang medyo mahirap gawin, kahit papaano, ito ay isang bisita mula sa kanyang kabataan. Oh, Yang Valley Master? Bakit hindi tayo umupo sa ibang lugar at mag-usap, kahit papaano, tayo ay mga matandang kakilala, sigurado akong lahat tayo ay may maraming sasabihin.
Masakit ang ilong ni Yula na parang pinipigilan ang sarili sa pagpatak ng luha, pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Fine, this way brother Finn, please." Bumalik si Lance kay Malong at sinabing, "Uncle Yuyao, iyong isa, hintayin mo ako dito." "Ano? Hindi mo ako isasama?" Nanlumo si Malong Yuyao. "Naku, pinaghirapan mo rin, ikaw at si Little Black Little Fire, hintayin mo ako dito." Agad na nag-utos ang Young Valley Master, "May tao, pretuhin mo itong senior mo ng maayos." "Oo." Tumingin si Malong sa likuran ni Lance at ng Young Valley Master na sabay na naglakad palayo at ngumuso, "Ang bastos na ito, na pinahahalagahan ang pagnanasa kaysa sa mga kaibigan, hindi ako naniniwala, minsan lang talaga silang nagkita." "Brother Finn, please sit down." Dinala ng batang Valley Master si Lance sa isang pavilion sa gilid ng isang bangin, sa ibaba ng bangin ay isang malinaw na batis, at ang simoy ng hangin ay umiihip sa mukha, at dinala ng hangin ang halimuyak ng iba't ibang bulaklak. Tumayo si Lance sa rehas at tumingin sa tapat ng bundok, ang mga bulaklak sa lahat ng dako, ang kanyang isip ay tila bumalik sa mahigit 30 taon na ang nakalipas, 35 taon na ang nakalilipas upang maging eksakto. "Ako ang ika-81 henerasyong disipulo ng Divine Dragon Sect, Wind Lightning." "Oh, tanga. Hoy babae, bakit ka tumatawa?" "Nakakatawa ako. Just silly." Isang bata at malambing, bagaman hindi masyadong matanda, na nakakalasing ang ngisi dahil napakaganda ng mukha. "Salamat talaga ngayon lang. No need to be polite, it's a normal thing to pull out a knife to help someone on the road." "Hoy, tanga, anong ginagawa mo sa Rangjo City?" "Oh, ito ay isang lakad sa buong mundo kasama si Master Shifu, ikaw ba ay isang lokal na babae?" "Don't bite a girl, okay, may pangalan ako." "Naku, hindi ko pa natatanong ang pangalan mo. Tawagin mo akong Yula." "Hindi pwede, ang pinag-uusapan ng maraming tao sa pagdating ko sa Lianzhou City kahapon, ang numero 1 kagandahan sa mundo, si Yula, sino ang makakalaban ni Fiona?" Kumurap-kurap ang dalaga at sinabing, "At sa tingin mo ba ako? Maganda ba ako?" Nahihiyang ngumiti si Lance at sinabing, "Ang ganda talaga ng babae." "Jeez, Kuya Wind Lightning, bakit ka namumula?" "Ah, ako? Hindi talaga." "Giggle, tignan mo, hindi ka man lang makapagsalita ng maayos, hindi ka naman nai-in-love at first sight eh." Hindi, Miss, huwag mong intindihin, paanong ang Wind Lightning ay maglakas loob na hindi respetuhin si Miss?" Napanganga ang dalaga, "Ganyan na ba ako kay Tikot, pwede ba wag kang magpipigil at, nakakalokong tingin, relax la, ganito ka ba palagi kapag nakakakita ka ng magandang babae?" "Ako." Nahihiya si Lance at hindi alam ang sasabihin. "Oh." Sa totoo lang, tumawa si Lance. Noon, si Lance ay may napakababang emotional quotient, ngunit gayon pa man, siya ay hinahangaan ng maraming mga batang babae na nakita niya. Sa sandaling iyon, dumating ang 100 Flowers Valley Young Valley Master, nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para kay Lance, at sinabing, "Brother Finn, uminom ka ng tsaa." "Salamat. Makiupo ka." "Mabuti." Bakit ngayon lang gumala si Brother Wind at tumawa ng mahina? Umupo ang Young Valley Master sa tapat ng Lance at sinabi, "Wala lang, naalala ko lang kung paano kita nakilala sa isang pagpupulong sa Rangjo City mahigit 30 taon na ang nakalilipas, pakiramdam ko ay punong-puno ito ng saya noon." Sabi ni Lance. Ngumiti ang Young Valley Master, "Sa totoo lang, 16 lang ako at 17 ka noon, bata pa tayo at kabataan. Mapalad na nandoon ka noong panahong iyon, kaya nailigtas ako mula sa pang-aapi ng isang grupo ng mga yuppies." "Naku, Miss Yula, bakit ka nawala mamaya?" "Saong iyon, nag-aral ako ng sitar sa bahay ni G. Gangyu sa Lianzhou City, pagkatapos ay bumalik ako sa 100 Flowers Valley, pinagbawalan ako ng aking lolo na ipakita ang aking mukha, at bihira akong lumabas sa Jianghu, at kahit na ako ay lumalabas minsan, ito ay halos nakatagong paglalakbay." Sabi ng batang master ng lambak. "Nakikita ko, kung gayon dapat ay mayroon kang isang kawan ng mga bata ngayon." Tanong ni Lance. "Why do you say that?" Baka sa mukha ni Yula ang lungkot.
You're over 50, and although your appearance is still so attractive, it's not like you have not found a family yet. Naku, huwag na nating pag-usapan iyon, Kuya Win, itatanong ko pa sa iyo kung ano ang dapat mong ituro sa amin pagdating mo sa aming 100 Flowers Valley. Sa katunayan, nahulaan na niyang Valley Master Yula na sa pagbisita sa kanyang lolo, gusto niyang malaman kung patay na ang kanyang lolo, si Old Valley Master Euro, at kung siya nga, ang susunod na hakbang ay ang pagkilos laban sa Daang Bulaklak Valley. 12:57. Ngumiti si Lance, sabihin ng totoo, ako nga, napadaan lang ako sa lugar na ito at pumasok para tingnan, narinig ko na ang 100 Flowers Valley, kasama ang mga kawan ng mga bulaklak at ibon nito, ay may napakagandang tanawin, at pagkatapos makapasok sa 100 Flowers Valley, talagang naaayon sa pangalan nito. Kung nakita ni Senior Brother Finn na maganda ang tanawin dito, maaari kang manatili pa ng ilang araw, at maaari din akong kumonsulta kay Senior Brother Finn para sa payo sa martial arts. Haha, hinihintay na ako ng kaibigan ko, mabuti pang pag-usapan ko ito mamaya. Fine, then Yula will not force it. Nang mga sandaling iyon, may dalang maliit na pinggan at isang pitsyal ng alak ang isang katulong. Ibinuhos ni Yula ang kalahating tasa ng alak para kay Lance at sinabing, itong kalahating tasa ng alak ay ang utang mo sa akin noon, oh. Bumantong hininga si Lance at sinabing, kalahating tasa, paano ko ito mababayaran? Ininom ito ni Lance ng sabay-sabay. Dapat may anak na si Kuya Finn. Saglit na nag-isip si Lance at sinabing, naghahanda na akong magkaroon ng isa. Naku, ang iyong asawa, si Fiona, ay tiyak na napakasaya. Oo. Tumango si Lance. Humigop ng alak si Yula at ngumiti, remember that paper lily I gave you. May ilang bagay, bakit maging matigas ang ulo? Sabi ni Lance habang bumantong hininga. Ngunit nararamdaman ni Yula na ang nakaukit sa kanyang puso ay hinding-hindi mabubure sa buong buhay niya. Ngayong mahigit kalahating daang taong gulang na tayo, maganda na ang buhay ni Miss Yula at gumagaan ang hangin. Sige, Miss Yula, aalis muna si Lance. Agad na tumayo si Lance. Pagkatapos gumawa ng ilang hakbang si Lance, biglang nagsalita si Yula ng malakas, Brother Wind Lightning, ang sinabi ko noon ay nananatili pa rin. Tumigil sandali si Lance, pagkatapos ng hindi nagsasalita, lumipad siya pataas. Lumipad si Lance papunta sa gilid ni Malong Yula, binigyan ng isang kindat si Malong, at pagkatapos ay umalis kasama sina Yula at Little Black Little Fire. Sa sandaling umalis sila sa 100 Flowers Valley, nagtanong si Malong, Wind Lightning, anong nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin, hinding-hindi ako maniniwala na ikaw at ang Young Valley Master na iyon ay isang panig lamang. Huminto si Lance. Pinindot din ni Little Fire, oo, Kuya Lance, pakiramdam ko ay may nangyari sa pagitan mo at ng Young Valley Master minsan. Matagal na bumantong hininga si Lance bago sinabing, hindi ko alam kung ituturing itong one-sided encounter, ngunit pagkatapos ng enkwentro na iyon, hindi nakita simula noon. Noong 17 ako, minsan akong lumabas sa maglakad-lakad sa mga ilog at lawa kasama ang aking Panginoon at tiyahin. Ang aking Panginoon at tiyahin ay nagkaroon ng isang gawain, naiwan akong mag-isa sa Lianzhou City Inn. Ako ay naiinip at pumunta sa isang lokal na lugar ng martial arts upang tingnan. Ako ay, hindi ko inaasahan na makakasalubong ko ang isang grupo ng mga hooligan na nagtatangkang mambuli sa isang batang babae. Ang batang babae na iyon ay si Yula, at pagkatapos ay nakilala ko siya. Matagal ko na siyang namimili sa lungsod, masaya kaming nag-uusap. Pinabalik ko siya nung time na yun sa city ng Liangzhou ang pinakasikat na Qin Master na nag-aaral. Ako mismo may kilala din akong mga Qin. Unconsciously, nakita ko sa kanya, maganda siya, matalino, halos kapantay ng kapatid ko. Ako, gayon pa man, ay kasama niya sa lahat ng mga araw na iyon, araw at gabi, at marami pang nangyari sa loob lamang ng 5 araw. Sa huli, natagpuan ako ng aking guro at ate, nakita ako ni Yula na aalis ako, nag-aatubili, binigyan ako ng isang paper lily, at sa harap ng aking guro at ate, ay nagtapat sa akin. Gayunpaman, tumanggi ako, itinuring ko lamang siya bilang isang mabuting kaibigan, dahil sa aking puso, mas mahal ko ang aking nakatatandang kapatid na babae.
Siya ay umiyak ng napakalungkot at siya sinabi niya na lagi niya akong hihintayin at magtitiklop siya ng papel na lirio para sa akin araw-araw. Pagkatapos noon ay umalis ako sa lungsod ng Rangju. Makalipas ang kalahating taon, muli akong nakarating sa Rangju City, ngunit sa kasamaang palad, nawala siya at nawala sa eksena. Si Little Black ay abala sa pagsasabing, "Kuya Lance, 5 araw mo siyang kasama araw at gabi ah." Oo, sa oras na iyon, ang asawa ng aking Panginoon ay lumabas pansamantala, ako ay naiinip sa Lianzhou City mag-isa, ako ay tumuloy sa kanyang bahay, sa isang tahimik na looban sa labas ng lungsod, kami ay parang dalawang magkapatid, na halos magkapatid. Sa totoo lang medyo may pintig ang puso ko noong panahong iyon, ngunit mas minahal ko pa rin ang aking nakatatandang kapatid na babae, hindi alintana kung siya ay nakatali sa aking nakatatandang kapatid na babae bilang numero 1 kagandahan sa Jiangho o hindi. Napangiti si Xiao hihihihi, "Kuya Lance, sa totoo lang, nagpipiano kayo sa araw, anong klaseng sports ang ginagawa niyo sa gabi?" Namutla si Lance, "Kami ay napakadalisay na pagkakaibigan, hindi kasing dumi gaya ng iniisip mo, napakagulo." Simula noon, hindi na siya nakitang muli, at walang balita mula sa kanya, sa palagay ko marahil ito ay itinuturing na isang panig na pagkakaibigan, maliban dito. Side, 5 araw na. Sabi ni Malong, "So ano ang gagawin mo ngayon?" "Nandito kami para malaman kung gusto mo pa bang ilipat dito ang Endless Gate." "Nako, itigil muna natin ang planong ito, hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, noon ang dami kong manliligaw, sa totoo lang, si Yula lang ang nag-iisang nagpa-fall sa kanya. Kahit na si Talia, ang napakaraming ginawa para mapalapit sa akin noon, hindi ko iyon gusto noon, ha?" Naalala ni Lance si Talia, isang sakit sa puso, noon, si Talia ay sumasamba kay Lance. Para makalusot si Lance sa Divine Dragon School, ngunit sa huli, si Lance ay hindi pa rin naantig, halos hindi pinaalis ang bruhang ito, noon, ang matuwid at masama ay hindi magkabilang panig ng parehong barya, konsepto ay napakalalim pa rin, ay 10,000 beses na hindi matanggap ang mangkukulam, hindi na Talia ay hindi maganda. Bamantong hininga si Malong, "Magandang dahilan, bakit mo binabanggit ang aking anak?" "Sige, Uncle Friao. Don't worry. Makikilala ko siya balang araw, balik muna tayo sa Endless Gate." Sa isa pang buwan, mawawala ng pagkain ang Endless Gate, lalabas tayo this time to settle this matter, what's the point of back like this now, not going back. Pero hindi ko talaga kayang aibuli si Yula, isa na siyang mahinang babae na nagmana ng posisyon ng Valley Master, pero sisipakan ko ang 100 Flowers Valley niya, paano mo ako matitiis? Sinabi ni Malong, "Lahat ay mapag-usapan, talagang hindi ito posible, maaari tayong makipagkompromiso sa kanila, sasakupan lamang natin ang kalahati ng kanilang teritoryo, upang kahit na maliit ang ating teritoryo, sapat pa rin para sa Endless Gate na suportahan, mayroon silang isang maliit na teritoryo ngunit sapat pa rin ito upang suportahan, bukod pa, maaari rin tayong makipagayos para protektahan ang kanilang 100 Flowers Valley para sa mga henerasyon, hindi ito win-win situation." "Kuya Lance, tama si Senior Free, hindi ang pagsuko, sila 100 Blossom Valley ay hindi na kayang ipagtanggol ang sarili nila, kung wala tayong gagawin, sasalakayin tayo ng ibang sekta. Tsaka, yun gusto ka noon ni Yula, pwede mo pa ring i-renew ang dati mong relasyon. Magaling na." Sinabi ni Malong, "Wind Lightning, sinabi mo na gagawin mo ang lahat ng kailangan mo para sa Endless Gate." "Nako, sandali na lang, kung ganoon, bumalik na tayo sa 100 Flowers Valley, kakausapin ko si Yula, syempre, kung matatag siyang tumanggi, makakagawa tayo ng paraan, ngunit huwag na huwag mong pilitin." "Sige." Tumalikod si Lance at bumalik sa 100 Flowers Valley. Sa sandaling ito, sa 100 Flowers Valley, sa isang tuyo at lihim na kuweba, tiniklap ni Yula ang isang bulaklak na papel na lirio. Ang lihim na kuwebang ito ay puno at puno ng mga lirio na papel, at kapag binilang mo ang mga ito, natatakot ako na tapos na ito. 10,000. 1258. Valley Master, grabe, andito na ang ancestor of the Liangshan School. Sa sandaling ito, sumigaw ang isang tao sa labas ng secret cave. Nanginig ang 100 Flowers Valley's Valley Master at agad na lumabas ng secret cave.
Ano ang sinabi mo? Narito ang Ancestral Master Perfection Ancestor ng Liangshan School na nagsasabing gusto niyang makipagkita sa matandang Valley Master, Yulan. Sabi ng isang matandang lalaki sa labas ng Secret Cave, ang matandang ito ay nasa Ancestral Master Perfection level. Pagkaalis lamang ni Lance at Muyihaw at ng iba pa, sa kabilang direksyon, isang malakas na lalaki ng Zhangshi Grand Perfection ang pumasok sa Hundred Flowers Valley. Ito ay ang ninuno ng Liangshan School. Tapos na, hindi ko inaasahan na ang Liangshan sect ay darating sa Zhangshi Grand Perfection. Valley Master, sa sandaling ito naghihintay ang taong iyon sa main hall, nagdahilan lang ako at sinabing iimbitahan ko ang Senior Yulan, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nag-aalala rin ang matandang iyon. Maya-maya lang, isang boses ang umalangaw-ngaw sa hangin, gusto mo tulungan kita. Tumangala si Yula at nakitang si Lance iyon. Hangin, Kuya Win, bakit bumalik ka na naman? Bumaba si Lance at tumayo sa harap ni Yula, nakangiti, totoo na ngayon lang ako aalis, gayunpaman, may isang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo kaya bumalik ako muli, ngunit hindi ko inaasahan. Na nakita ko lang na parang nagmamadali ka, kaya hindi ko alam kung makakatulong ako. Sinabi ni Yula, Brother Finn, sa puntong ito, wala akong itatago sa iyo. Sa katunayan, ang aking lolo, ang matandang Valley Master na si Yulan, ay namatay 10 taon na ang nakakaraan. Hindi ako sigurado kung pupunta ako. Magagawa ko iyon, ngunit hindi ako sigurado kung magagawa ko iyon. Bago ngayon, nagpadala ang kalapit na Liangshan sect ng mga tao upang alamin ang tungkol sa buhay at kamatayan ng aking lolo, at naisip ko na magagawa namin iyon. Nananatili pa rin sa loob ng ilang taon. Sino ang nakakaalam, ngayon, ang Liangshan sect ay biglang dumating kasama ang isang Master Ancestor, hindi na ito naitago, kapag nalaman ng Liangshan sect na ang aking lolo ay matagal nang wala na Master Ancestor na nakaupo sa Hundred Flowers Valley, ang ating Hundred Flowers Valley ay tiyak na mamamatay. Ngumiti si Lance, sa katunayan, ang layunin ko sa pagpunta sa Hundred Blossom Valley ay para malaman kung patay na si Yulan, kung hindi, plano naming salakayin ang Hundred Blossom Valley at gawing base ng Endless Date ang Hundred Blossom Valley. Gayunpaman, ako hindi ko inasahan na ikaw ang magiging bagong pinuno ng Hundred Flowers Valley, kaya pansamantalang nagbago ang isip ko, kaya lang, kung tutuusin, napaka-importante ng bagay na ito na hindi nito hinahayaan na may mangyari sa aking damdamin, kaya nag-backtrack kami. At gusto kong pag-usapan ito sa iyo. Sabi ni Yula, nahulaan ko na, hindi ko akalain na tatalikuran mo ang mga plano mo dahil sa akin, na-touch ako, salamat. Ano ang gusto mong pag-usapan sa akin? Ang abala ni Malong Friyaw ay nagsabi, ikaw Roe Valley Master, ang ating Endless Date ay nangangailangan ng teritoryo, at ang iyong Hundred Flowers Valley ay nasa pagitan na ng buhay at kamatayan, paano ito, ang iyong Hundred Flowers Valley ay binigay ang kalahati ng teritoryo nito. Sa amin, pinuprotektahan ng aming Endless Date ang iyong Hundred Flowers Valley para sa mga henerasyon. Sa oras na iyon, nililipat namin ang Endless Date sa Hundred Flowers Valley para magkapitbahay mo, tinutulungan namin ang isa't isa, ano sa palagay mo? Sa palagay ko ay wala anumang bagay na mas mabuti para sa iyo kaysa dito. Tumingin si Yula kay Lance. Sabi ni Lance, kung hindi ka pumayag, hindi tayo magtutulak sa isa't isa. Ako. Si Malong ay abala sa pagsasabing, bagaman hindi tayo magtutulak sa isa't isa, ngunit tiyak na mapapasama ka ng Liangshan sect, at pagkatapos ay direktang hihilingin natin ito mula sa Liangshan sect, sa oras na iyon maaari pa rin tayong makakuha ng kahit papaano. Kalahati ng teritoryo, Miss Yula, mas mabuting pag-isipan mo ito. Kailangan kong pag-usapan ang bagay na ito sa lahat ng Assistant Elder ng Hundred Flowers Valley bago ako sumang-ayon sa iyo, ngunit seryoso kung isasaalang-alang ito. Mabuti. Tumango si Lance. Nakatayo sa tabi. Ang matandang nanunood ay abala sa pagsasabing, ngayon ay naghihintay pa rin ang ninuno ng Liangshan School sa main hall, Tumingin si Yula kay Lance, at sinabi ni Lance, pumunta ka sabihin sa kanya na pupunta si Senior Yulan dito mamaya. Good. Nataranta ang matanda at umalis. Sinabi ni Yula, Senior Brother Finn,
Ang taong iyon ay, pagkatapos ng lahat, isang mahusay na master, maaari mo ba, pagkatapos ng lahat, pangasiwaan ito? Nako, huwag kang mag-alala, medyo may kakayahan pa naman akong wind lightning, ngayong ipinarace na ako ng mga tao sa mga ilog at lawa sa Bonnie Old Man, hindi naman gulo, pero na, pupunta tayo sa ang pangunahing bulwagan ngayon at makilala ang Master Great Perfection ng Liangshan School na iyon. Mabuti. Pupunta na sana si Lance sa ingranding bulwagan nang bigla niyang makita ang loob ng lihim na kuweba, siksikan at puno ng mga paper lily. Natigilan si Lance at pumasok sa lihim na kuweba. Kuya Finn, ikaw, anong ginagawa mo? Tumayo si Lance sa lihim na kuweba, napakaraming paper lily, mamantong hininga si Lance, Yula, araw-araw ka bang nagtiklop ng paper lily sa lahat ng mga taon na ito? Oo. Naku, ano bang problema mo, sabi nga, at hindi ka pa kasal? Oo. Bakit, dahil lang palagi mo akong gusto? Oo. Ngunit ipinangako ko na sa aking lolo 10 taon na ang nakalilipas na kung sino man sa mga assistant elder ng 100 Blossom Valley ang pumasok sa Great Perfection sa hinaharap, kailangan kong pakasalan ang kanyang mga anak at apo, kaya hindi ko alam kung anong araw hindi nakita babantayan, ngunit ang puso ko ay laging mananatili sa edad na 16. Sabi ni Yula. Tumingin si Lance kay Yula, hinawakan ang kanyang mukha, at mapait na sinabi, napakatanga mo. Hindi ako tanga, hindi lang ako makalayo sa anino na iyon sa edad na 16, Kuya Win, wala akong karangyan na makuha ka, gusto ko lang bantayan ng tahimik ang tunay na pag-ibig sa puso ko, kung hindi. Hahanapin ka sana pero hindi ko ginawa. Sa oras na ito, pumasok si Malong at sinabing, kidlat ng hangin, pakasalan mo ito, kahit ako ay hindi na makayanan, kung mayroong isang batang babae na tahimik na naghihintay sa akin ng higit sa 30 taon, pinakasalan ko siya kahit na ano. Sabi ko nga hindi ka rin talaga maintindihan, feeling ko hindi ka naman masyadong espesyal bakit nung bata ka pa, ang daming magagandang babae ang pumabor sa iyo, nung una anak ko, kamukha niya yata itong si Yula girl, naghihirap talaga. Nakita ni Malong Kiyaw na tahimik na binantayan ni Yula ang kanyang nararamdaman gamit ang wind lightning hanggang ngayon, at hindi niya maiwasang makita ang anino ng kanyang anak na si Talia. Medyo hindi sigurado si Lance, nakatingin sa buong pader na bato na puno ng mga paper lilies, ang ilan ay kumupas na ang kulay. Sabi ni Yula, Kuya Finn, hindi mo na ako kailangang pansinin, sa ngayon nasanay na ako, tsaka, 10 taon na ang nakalipas nangako ako sa lolo ko. Niyakap ni Lance si Yula sa kanyang mga bisig, nagulat si Yula doon. Salamat, Yula, hindi ko akalain na ang maikling panahon na kasama kita sa edad na 17 ay may malaking epekto sa iyong buhay, kung hindi dahil sa akin, malamang na natagpuan mo na ang kaligayahan sa ngayon. More than 30 years now, and you're not so young, so how can I bear to say no to you? Yula, be my wife? But let me explain, Prehan. I already have several women, one of them is already married. And the rest have yet to perform the ceremony, kung payag ka, sabihin mo lang, kung hindi, hindi kita pipilitin, tutulungan kitang mahanap ang pinakamagandang lalaki. Payag ako. Umiiyak na sabi ni Jericho. Oh. Ngumiti si Malong, masarap magkaroon ng manliligaw, mabuti, napakabuti. 12:59. Sinaman siya ng tingin ni Lance at sinabing, Uncle Free, sa sandaling ito hindi ka ba dapat lumabas at iwanan kaming mag-isa? Sikat na araw na, hindi naman kayo masyadong naiinip. Labas. Tumawa si Malong at tumakbo palabas ng lihim na kuweba, naiwan lamang sina Lance at Yula sa lihim na kuweba. Tila hindi pa rin makapaniwala si Yula sa mga katotohanang nasa harapan niya. Hinaplos ni Lance ang mukha ni Yula, sa kabila ng lampas 50, puno pa rin ito ng collagen ng kabataan bilang isang batang babae sa edad na 20s. Kuya Win, ako? Hindi ba talaga ako nananaginip? Tanong ni Yula. No, I'm sorry, Yula. Kung nalaman ko lang ang existence mo kanina, kung alam ko lang na may nasa likod ko, yung naghintay sa akin ng ilang dekada, siguradong mas maaga pa sana akong pumunta sa'yo. Kuya Win, willing ka ba talagang pakasalan ako? Sigaw ni Jericho.
Bakit hindi, talentado ka at maganda, anong dahilan para tumanggi ako? Sabi ni Lance, si Yula ay kasing edad ni Chinray, at ang kanyang martial arts realm ay ang Yumaong Zhangxi, na talagang isang napakamalakas na talento, ganap na kasing husay ng Chinray, ngunit sa usapin ng pakikipaglaban, malamang na hindi ito kasing husay ng Chinray dahil si Chinray ay nakapunta man lang sa Memory Stone. Oo, Kuya Finn. Umiiyak si Yula habang niyayakap si Lance. Hinaplos ni Lance ang buhok ni Yula at sinabing, hindi na kailangang magtiklop pa ng mga liryo mula ngayon, mamuhay ka na lang ng magandang buhay kasama ako. Ma'am. Let's go. Punta muna tayo sa main hall at i-dispatch mo yang galing sa Liangshan School. Sa sandaling ito, sa isang tiyak na engranding bulwagan, isang matandang lalaki ang nakaupo sa engranding bulwagan. Ang matandang ito ay mga 120 taong gulang, mukhang isang tao mula sa Liangshan sect na pumasok sa engranding pagkumpleto ng sekta sa nitong mga nakaraang taon. Hindi pa ba lumalabas si Senior Yulan? Malapit nang lumabas, maghihintay si Senior. Gusto kong makita kung makakalabas ba talaga siya. Mamantong hininga ang matanda mula sa kanyang ilong na para bang sigurado na siyang patay na si Yula. Sa sandaling iyon, lumabas sina Lance at Yula na magkahawak kamay. Nakita ng matandang iyon si Lance at natigilan, syempre kilala niya si Lance, na hindi sana makikita si Lance sa Jiangho Conference. Wind Light Cloud? Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ng matanda. Binuksan ni Lance ang lifeblood hidden at nagmamadaling umakyat sa isang kisap mata. Sampal. Nagtagal si Lance para sampelan ang matandang iyon. Gulong-gulong bumagsak ang matandang iyon sa lupa, tinakpan ang kanyang mukha at tumingin kay Lance. Ang Grandmaster ng Liangshan sect na ito ay ilang taon pa lamang sa Great Perfection, at ang nirerango sa ibaba ng Jiangho Conference ay hindi katugma kay Lance. Nakita ni Yula sa kabilang panig si Lance na napakalakas, at ang isang mahusay na master na mahusay na perpekto, ay sumampal din sa kanyang puso, hindi banggitin kung gaano siya nagulat, at sa parehong oras ay nakaramdam ng kasiyahan. Sinabi ni Lance, walang oras si Senior Yula na lumabas para makita ka, hayaan mo akong lumabas at sampelan ka muna. Medyo nagalit ang matandang lalaki mula sa Liangshan School, Finn, masyado kang tamaan kapag nakilala mo sila. Haha, hindi ka kasing sanay ng iba, karapat-dapat kang bugbugin ko, pwede kang bumalik at sabihin sa iba pang malaking tagumpay ng Liangshan sect mo na lumapit at labanan ako. Hindi ka pa rin ba nakakalabas? Kailangan ba kitang paalisin? Ang dakilang matandang iyon ng Liangshan School ay lumipad palayo sa galit. Bumalik si Lance kay Yula at sinabing, Yula, tapos na. Manam. Tumanggaw si Yula. Sa pangunahing bulwagan, bukod kay Yula, mayroon ding isang dosina o higit pa sa antas ng Sect Master Perfection na mga matatandang lalaki. Ang mga matatandang ito ay pawang mga assistant elder ng 100 Flowers Valley, at sila ngayon ay nakatingin kay Lance, na hindi maihahambing na gulat na gulat. Sinabi ni Lance, mga kapwa 100 Blossom Valley na assistant elder, salamat sa pag-aalaga sa 100 Blossom Valley at sa aking Yula sa lahat ng mga taon na ito. Your Yula. Senior Wind Lightning, anong masasabi mo dyan? Sabi ng isang matandang lalaki. Oh, truth be told, nagkita kami ni Yula 35 years ago sa Rangzhou City, and we were together day and night for 5 days. I don't thought it was love at that time, but it made Yula fall in love, kaya nasaktan ko siya, at 35 taon na siyang naging bitter dito. Kung hindi ko lang alam noon, ngayon lang nalaman kong may ganong babaeng bitter na nagbabantay sa akin, bukod sa hindi siya bata pa, paano ko, Wind Lightning, hahayaan siyang magdusa pa, kaya ipinapahayag ko na si Yula ay ang babae ng Wind Lightning mula ngayon. Oh! Napatingin ang lahat kay Yula. Sinabi ni Yula, ang sinasabi ni Brother Finn ay totoo, mga tiyo at tiyuhin, sa ngayon, ang ating 100 Blossom Valley ay nasa panganib na walang Sect Master Great Perfection na nakaupo rito, kaya nagpasya akong ibigay ang kalahati ng ating teritoryo sa Endless Gate. Mula noon, ang Endless Gate at ang 100 Blossom Valley ay magiging magkapitbahay at susuportahan ang isa't isa sa mga henerasyon. Ano sa palagay mo? Bali Master, paano ito?
Isang matandang lalaki ang abala sa pagsasabi. Valley Master, ito ay isang teritoryo na pinangalagaan ng iyong mga ninuno, sa mga henerasyon, paano mo maibibigay ang kalahati nito dahil lang sa relasyon mo sa Wind Lightning? Kung alam ng matandang Valley Master, hindi ba siya mamamatay ng payapa? Bumantong hininga si Malong Zayaw, lahat, mukhang wala kayong kamalay-malay sa kasalukuyang sitwasyon kung hindi inisip ng ating punong guro ang alang-alang kay Miss Yula, tuluyan na niyang pinalitan ang 100 Flowers Valley ng walang anumang pagsisikap, kung napaka-ignorant mo pa rin sa sarili mo, tapos masisisi mo ang endless date sa pagiging bastos mo. Sinabi ni Lance, sige, Uncle Easy, huwag mo silang takutin. Pagkatapos ng lahat sila ay magiging magkapitbahay sa hinaharap, at sa mga susunod na henerasyon, 100 Blossom Valley at Endless Gate ay magiging magkapatid na paksayon. Ang mga matatandang lalaki mula sa 100 Blossom Valley ay tumigil din sa pagsasalita at bumantong hininga. Sinabi ni Lance kay Yula, pagkatapos ay gumawa tayo ng isang tipan ngayon at isama ang deklarasyon na ang Endless Gate at 100 Blossom Valley ay magiging mga kakampi para sa mga susunod na henerasyon sa ating mga aral ng ninuno para sa susunod na mga henerasyon. Nag-alinlangan si Yula at hindi kaagad tumugon kay Lance. Naisip ni Lance na hindi binalika ni Yula ang kanyang sinabi. Sinabi ni Malong, Miss Yula, hindi mo rin bababalikan ang iyong salita. Hehe. Hindi mo ako masyadong gusto nito. Sabi ni Yula, Brother Win, pwede ba tayong humiram ng hakbang para makapag-usap, may private akong sasabihin sa iyo. Mabuti. Dumating sina Lance at Yula sa isang liblib na lugar. Yula, kung may sasabihin ka sa akin, pwede mong sabihin, walang makakarinig sa iyo dito. Nag-alinlangan si Yula at nagsabi, Brother Win, sa totoo lang, ang isang tipan ay isang tipan, kahit na nakasulat ito sa pagsasanay ng grupo, wala itong pakinabang sa hinaharap. Kung ang Endless Gate at 100 Blossom Valley ay magiging magkapitbahay, sa hinaharap, ang Endless Gate ay magiging malakas at 100 Blossom Valley ay magiging mahina, at bilang isang mahina 100 Blossom Valley, hindi ito magkakaroon ng katayuan na maging pantay sa Endless Gate, dalawang paksayon lamang na may parehong lakas ang magiging karapat-dapat na maging isang pangkat ng magkakapatid at tumulong sa isa't isa. Yula, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ito ang kinabukasan, at least ngayon habang nabubuhay pa ako, susuportahan ka ng Endless Gate kahit gaano pa kaina ang 100 Blossom Valley, tsaka, hindi tayo alamin kung ang Endless Gate ay mas malakas o ang 100 Blossom Valley ay mas malakas sa hinaharap. Kinagat ni Yula ang kanyang mga ngipin at sinabing, Brother Win, bakit hindi na lang natin isama ang 100 Blossom Valley? 1260. Nagulat si Lance, bilang may-ari ng 100 Flowers Valley, sa pagbigkas ng mga ganoong salita. Yula, bakit mo iminungkahi na isama ko ang 100 Flowers Valley? Kung marinig ng mga tao sa 100 Flowers Valley ang mga ganyang salita mula sa iyo, tiyak na isusumpa ka nila hanggang sa mamatay. Hindi ka rin patatawarin ng iyong mga ninuno. Sinabi ni Yula, Brother Win, ang 100 Flowers Valley ay itinatag ng mga ninuno ng ating Yu Clan at ipinasa hanggang sa araw na ito na ang bawat henerasyon ng mga Valley Master ay mga miyembro ng Yu Clan. Ngunit ngayon, ang aking Yu Clan ay namamatay na. At ako na lang ang natitira. Sabihin na nating may kinabukasan pa ang 100 Flowers Valley, tapos ang makakabisado din sa 100 Flowers Valley sa hinaharap ay hindi mula sa bloodline ng Yu Clan. At saka, sabi ng lolo ko dati. Sa kanyang pagkamatay na sa hinaharap, kahit sinong assistant elder ang makapasok sa Great Perfection, ipapakasal ko ang pinakanamumukod tanging anak o apo sa kanyang edad, at kukunin ko ang taong iyon bilang manugang ng Yu Clan, upang ang Yu Clan bloodline ay maipapasa sa susunod na henerasyon. Gayunpaman, ngayong sinasabi mo na gusto mo akong pakasalan, kahit manganak ako, ang batang iyon ay mapapamana rin sa akin at sa iyong anak, ang sa hinaharap na 100 Flowers Valley. Dahil iyon ang kaso, bakit tumayo ng isa pang 100 Flowers Valley upang ating mga magiging anak at apo ay magkaroon ng isa pang pagtatalo sa Endless Gate? Tumingin si Lance kay Yula, tila naiintindihan ang kanyang panloob na kaisipan, hindi alam ni Lance na siya na lang ang natitira sa Yu Clan. Yula, nagpasya ka ba na pagsamahin ang 100 Flowers Valley sa Endless Gate?
Nakikita ko lang kung ano ang ibig mong sabihin, gayunpaman, ako na lang ang natitira sa 100 Flowers Valley Clan, at wala nang supling na ipapamana ito. At sa hinaharap, ang anak na kasama ko ay tiyak na wala na. Tatawagin pang ikaw, at ayaw mong maging manugang, di ba? Ngumiti si Lance, tama na, ikaw lang ang pakakasalan ko. Kung ganoon, kunin mo ang 100 Blossom Valley, bilang dote ko, mayroon pa akong mahigit 50,000 disipulo sa 100 Blossom Valley, lahat kayo ay maaaring sumanib sa Endless Date at maging disipulo ng Endless Date. Sa tingin ko ang pagiging disipulo ng ang Endless Date ay tiyak na mas promising, at ito ay makakabuti lamang para sa 50,000 disipulo ng 100 Blossom Valley, walang masama. Tuwang-tuwang sinabi ni Lance, salamat, Eula. No need, I'm willing to give up everything for you. Emosyonal na sabi ni Eula. Agad na yamakap si Lance, hinawakan ang mukha ni Eula at hinalikan ito. Acerbic si Eula at hindi alam kung paano tutugon, ngumiti si Lance at sinabing, first kiss, ah. Namula si Eula at bumulwak, kalokohan. Hahaha, matagal mo na talaga itong unang halik. Nasty, pinagtatawanan mo ako. Paano kasi, Terena, bumalik na tayo sa main hall at sabihin ito sa iilang assistant elders ng 100 Flowers Valley. Good, paano kung tumutol sila? Oh, ilang perfection level old men, ano pa ang silbi ng tumutol, kung hindi ka masaya, umalis ka sa 100 Flowers Valley. Naku, baka magagalit ang aking lolo sa desisyon kong ito, at sa ilalim ng siyam na bukal, papagalitin ba niya ako sa pagiging pauunan at pagbibigay ng pundasyon ng aking mga ninuno sa mga henerasyon bilang dote. Tanga, kung hindi dahil sa aking hitsura, ang iyong 100 Flowers Valley ay malapit na ring hatiin ng Liangshan School, at kahit ilang iba pang mga sekta, kapag dumating ang oras na iyon, ang 50,000 disipulo ng 100 Flowers Valley ay naturally fall apart. There's no better outcome than this, maunawang tao ang lolo mo, maiintindihan niya. At saka, kahit ipagpatuloy pa ng 100 Flowers Valley ang legacy nito, maipapasa pa rin ito sa magiging anak natin. Namula si Eula at sinabing, paano mo malalaman na magiging anak ito? Hahaha, hulaan mo. Dumating muli si Lance sa main hall. Natakot si Malong na si Lance ay nakipag-usap muli kay Eula ng pribado at sa Endless Date. The unfavorable agreement, BC, Wind Lightning, the finish is all for the Endless Date ah. Siyempre. Ang ilang matandang iyon sa 100 Flowers Valley ay nababalisa ding tumingin kay Eula. Sinabi ni Eula, mga tiyo at tiyuhin, pasensya na, ang 100 Flowers Valley ay itinatag ng aking mga ninuno ng U-Clan, at minana pa ng higit pa. Higit sa 700 taon, ngunit sa kasamaang palad, ang walang katulad na malaking U-Clan noon ay unti-unting namamatay, at sa panahon ng aking henerasyon, ako na lang ang natitira. Sa simula, at kahit na halos hindi ito mabuhay, ito ay ang 100 Flowers Valley sa ilalim ng Zhangsan sa pananamit ni Lisi, o kahit na isasama ng ibang mga sekta. Ngayon, ang founding head ng Endless Date, Wind Lightning, ay handang magpakasal sa akin, kaya kukunin ko ang 100 Blossom Valley bilang isang dote at pagsasamahin ito sa Endless Date. Mga tiyuhin, para sa iyong dedikasyon sa 100 Blossoms Valley sa lahat ng mga taon na ito. Old Valley Master narinig mo ba iyon? Ang sarili mong apo ay tatalunan ng 10,000 henerasyong pundasyon ng U-Clan Hikbi. Nang marinig ang proklamasyon ni Eula, napaungol at umiyak ang 10 matatandang lalaki. Nagulat si Malong at tahimik na nagbigay ng thumbs up kay Lance. Nakita ni Eula ang lahat ng katulong na matatanda na pinapagalitan siya bilang isang pauunan na anak at sumigaw din siya, ngunit hindi niya ito pinagsisihan, dahil lubos niyang naunawaan na kahit na ang 100 Flowers Valley ay hindi sumanib sa Endless Date ngayon, hindi ito mabubuhay. Sa mahabang panahon, kahit na sa tulong ng Endless Date at pagiging kapitbahay ng Endless Date, kung gayon ang magiging tagapagmana ng posisyon ng Valley Master ay siya at ang anak ni Lance, kung sakaling makalipas ang ilang daang taon, 100 Flowers Valley at ang magkakaroon ng conflict ng Endless Date, hindi ba mas mabuting tapusin na ito ngayon? Hinailan ni Mulong Yu si Lance sa isang tabi at tumawa, Wind Lightning, talagang kamangha-mangha ka, talagang pinahintulutan mo ang 100 Blossom Valley na direktang sumanib sa Endless Date, hindi ba iyon makakapagpababa ng Endless Date na hindi bababa sa 50 taon?
Nako, hindi ko ito hiniling, si Yula mismo ang nag-propose. Walang pag-iingat nang umiti si Malong Yihaw, gayunpaman, itong Yula na ito ay talagang nagulat sa akin, tila ang kanyang infatuation para sa iyo ay hindi ko inaasahan ginamit niya talaga ang kanyang ancestral foundation bilang isang dog, cursed, what a loser. Sinabi ni Lance, seryoso niyang pinag-isipan ito, siya na lang ang natitira sa angkan ng Yula. Ipinaliwanag ni Lance kay Malong ang katwiran ni Yula. Ngunit si Malong Ro ay nanunuya at sinabi, ito lang ang dahilan niya para linlangin ang kanyang sarili at ang iba, kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan ang mga ninuno ng 100 Flowers bali na gumapang palabas ng kanilang mga libingan at itanong kung nagmamalasakit sila sa mana ng 100 Flowers date, ito man ay bloodline ng Yu clan. At saka napakalakas ng talento mismo ni Yula, magkakaroon siya ng maraming oras upang makahanap ng kahalili pagkatapos niyang makapasok sa Great Perfection sa hinaharap. Nadama ni Lance na ang sinabi ni Malong ay may katuturan, ito ba ay talagang isang dahilan para linlanggan ni Yula ang kanyang sarili at ang iba. Sa katunayan, ito ay dahil masyado siyang nalilibugan kay Lance, kaya hindi man lang siya nag-iisip mula sa kanyang ancestral foundation. Paninindigan, ngunit ngayon lang siya na-in-love kay Lance, at pagkatapos ay uminit ang kanyang ulo. Napabuntong hininga si Lance, kaya hindi nakakagulat na umiiyak ang grupo ng matatandang lalaki ng ganoon. Gayunpaman, ito ay mabuti para sa walang katapusang gate, si Lance ay hindi ninuno ng Yu clan, kaya syempre hindi niya susubukan na hikayatin si Yula na huwag maging ganito. Lumapit si Lance kay Yula, niyakap siya at sinabing, ayos lang, ginawa mo na ang lahat, hindi ka masisi ng mga ninuno ninyo. Oo! Humihikbi si Yula sa mga bisig ni Lance, sa katunayan, tila kinilig si Yula sa loob pagkatapos makita ang reaksyon ng grupo ng mga assistant elder, na pag-isipan niya kung medyo natalo ba siya o hindi, kung o hindi. Ito ay ang Yu clan bloodline ay walang kaugnayan sa lahat, ang susi ay upang mabuhay pa rin sa pangalan ng 100 Flowers Gate, upang magamit ang mga ninuno ng Yu clan bilang kanyang mga ninuno, upang makapagpatuloy sa iyo. Clan's founding martial arts legacy. Ngunit kapag ito ay pinagsama sa Endless Gate, ang ancestral foundation ay talagang mawawala sa wala. Oh,